Ilang beses ka na bang nagising sa pakiramdam ng kawalan, na para bang mag-isa kang lumalaban sa lahat? Nagkaroon ka na ba ng mga araw na ang katahimikan ay tila sumisigaw na mas malakas kaysa sa anumang mga salita ng kaaliwan? Mga sandaling masikip ang iyong puso at puno ng pagdududa ang iyong isip, na parang lumayo sa iyo ang Diyos. Siguro ganyan ka talaga ngayon. Nawawala, natatakot, at nagtatanong pa kung talagang nakikinig sa iyo ang Panginoon. Ngunit bago mo hayaang mangibabaw ang mga kaisipang ito sa iyong araw, gusto kitang anyayahan na huminto. Huminga ng malalim, buksan ang iyong puso at makinig sa gustong sabihin sa iyo ng Diyos ngayong umaga. Dahil ang panalangin ito ay hindi nagkataon. Kung narito ka, nakikinig sa mga salitang ito ay dahil inihanda ng Panginoon ang sandaling ito upang ipaalala sa iyo ang isang katotohanang hindi nagbabago, hindi ka pababayaan ng Diyos. Marahil ay dumaan ka na sa mga sitwasyon na nagdududa sa iyo. Isang pagkawala, isang pagkabigo, isang panalangin na tila hindi nasago. Minsan ang buhay ay nagula sa atin ng mga bagyo na kumukuha ng lupa mula sa ilalim ng ating mga paa. At sa mga sandaling iyon, madaling isipin na tayo ay nag-iisa, na nakalimutan na tayo ng Diyos, na Siya ay natahimik. Ngunit ang katotohanan ay, kahit na hindi mo ito nararamdaman, naroroon ang Diyos. Kahit tila madilim ang lahat, Siya ang liwanag na patuloy na sumisikat sa likod ng mga ula. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin tungkol dito ng napakalinaw. Sa Deuteronomio Kabanata 31, versikulo 6, sinasabi sa atin ng Diyos, magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o masindak dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sasamahan ka. Hindi ka niya iwan ni pababayaan man. Napakalakas na pangako. Ang Diyos ay hindi tulad ng mga tao, na gumagawa ng mga pangako at pagkatapos ay nagbabago ng kanilang isip. Siya ay tapat sa kanyang salita. Siya ay matatag. At kahit na lumuluha ka ngayon, alamin na inaalalayan ka ng Diyos, kahit na hindi ito nakikita ng iyong mga mata. Alam mo ang sandaling iyon na iniisip mo. Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Talaga bang nagmamalasaki Siya sa akin? Ang pagdududa na ito ay natural kapag tayo ay marupok. Ngunit yan ay kapag kailangan nating manampalataya. Alalahanin ang lahat ng oras na akala mo ay hindi mo magagawa at nagawa mo. Alalahanin ang mga pintuan na nagbukas noong malapit ka ng sumuko. Alalahanin ang mga pagpapalaya na natanto mo lamang pagkatapos mong dumaan sa bagyo. Nandyan ang Diyos sa bawat detalye. At ngayon, sa mismong sandaling ito, mas malapit Siya sa iyo kaysa dati. Naririnig Niya ang bawat buntong hininga, bawat pagpatak ng luha mo sa katahimikan ng iyong silid. Alam Niya ang sakit na hindi mo kayang sabihin sa salita. Naiintindihan ka Niya sa antas na hindi kayang gawin ng iba. At ang Kanyang pagmamahal sa iyo ay hindi nasusuka. Walang butas na napakalalim na hindi maabot ng kamay ng Diyos. Walang sakit na labis na hindi kayang pagalingin ng pag-ibig ng Diyos. Walang kalungkutan na hindi kayang punan ng yakap ng Ama. Kaya gusto kong gawin mong sandali ng pagsuko ang panalangin ito. Buksan ang iyong puso. Makipag-usap sa Diyos sa anumang paraan na magagawa mo. Huwag mag-alala tungkol sa magagandang salita. Magtapat ka lang. Sabihin mo sa Kanya ang nararamdaman mo. Ipagtapat ang iyong mga pagkabalisa, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga tako. At pagkatapos, hayaan ang iyong sarili na marinig ang banayad na bulong ng banal na Espiritu na nagpapaalala sa iyo. Anak, hindi kita pinabayaan kailanman. At hinding-hindi kita pababayaan. Naway madama ninyo ang espiritual na pagbabago ngayong umaga. Naway magsimulang maalis ang bigat ng pag-aalala at kalungkutan sa iyong mga balika. Naway umusbong muli ang pag-asa sa loob mo. Dahil ang Diyos ay gumagawa. Kahit hindi mo pa nakikita. Kahit na hindi pa dumarating ang mga resulta. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Inihanay Niya ang lahat sa tamang panahon. At ang tila katahimikan ngayon ay magiging isang patotoo bukas. Ngayon, inaanyayahan kita, manatili sa akin sa susunod na ilang minuto. Sama-sama tayong manalangin ng may pananampalataya, may kumpiyansa, nang may katiyakang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya ang ating kanlungan, ating lakas, at ating palaging kasama tuwing umaga. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita na sa iyong puso hanggang ngayon, hinihiling ko sa iyo, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan din ng salitang ito ng pampatibay loob at pag-asa, at mag-subscribe sa channel upang matanggap ang lahat ng paparating na nilalaman ng panalangin na higit na magpapatibay sa iyong pananampalataya.
Ngayong nagsimula ng mag-init ang iyong puso sa katiyakang hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos, nais kong itanong sa iyo ang isa pang tanong. Ilang beses ka nang lumingon at natanto na, kahit na sa pinakamahihirap na panahon, may mas higit na nagpapanatili sa iyo. Marahil ay hindi mo ito naiintindihan noong panahong iyon. Ngunit ngayon, sa pagbabalik-tanaw ng mas mahinahon, makikita mo kung ilang beses ka nang binuhat ng Diyos sa kanyang mga bisig nang wala ka ng lakas para magpatuloy. Tandaan na ang kawalan ng agarang mga sagot ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay wala. Minsan, pinahihintulutan niya tayong dumaan sa mga diserto upang turuan tayong magtiwala, kahit na walang nakikitang solusyon ang ating mga mata. Katulad ng eksenang iyon ng isang ama na humawak sa kamay ng isang bata na tumatawid sa isang mabagsik na tulay. Hindi maintindihan ng bata kung bakit kailangan niyang tumawid sa tulay na iyon. Ngunit nagtitiwala siyang hindi bibitawan ang kamay ng kanyang ama. At ganyan ang ating Diyos. Kahit na tila nakakatakot ang pagtawid, siya ay kasama mo. Hawak ka na mahigpit, ginagabayan ka ng pagmamahal. Marahil ay nahaharap ka sa mga panloob na labanan ngayon. Maaring ito ay isang emosyonal na pakikibaka, isang pinansyal na alalahanin, isang problema sa kalusugan, o kahit isang salungatan sa pamilya na nagpapanatili sa iyo sa gabi. Ngunit nais kong malaman mo na ang Diyos ay may kontrol na sa bawat detalye. Alam niya ang simula, gitna, at wakas ng lahat ng bagay. Nakikita niya ang higit sa nakikita ng iyong mga mata. At habang ikaw ay nananalangin, kahit na may luha sa iyong mga mata, ang Diyos ay nagpapakilos ng mga pangyayari sa iyong pabor. Ang salita ng Diyos sa Isaias Kabanata 41, versikulo 1-0, ay nagbibigay sa atin ng magandang pangako. Kaya huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Anong makapangyarihang taludtod? Walang takot na maaring labanan kapag isinapuso natin ang katotohanan ito. Walang kabalisahan na maaring manatili kapag naalala natin na ang Diyos mismo ang umalalay sa atin. Alam kong madalas na sinusubukan ng kalaban na magtanim ng kasinungalingan sa ating isipan. Ibinubulong niya na tayo ay nag-iisa, na nakalimutan tayo ng Diyos, na walang magbabago. Ngunit ngayon, sa panalangin ito sa umaga, nais kong ipahayag sa iyong buhay, ang bawat kasinungalingan ay tatahimik. Ang lahat ng paghihirap ay mapapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng kawalan ng pag-asa ay babahain ng katiyakan na ang Diyos ay nasa tabi mo at hinding-hindi ka pababayaan. Nakakatuwang kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang mga paghihirap para hubugin tayo. Kadalasan, lumuluha ang ating pananampalataya. Nasa mga sandali ng pasakit na natututo tayong umasa ng higit sa Diyos at mas kaunti sa sarili nating lakas. Pinahihintulutan niya ang proseso, ngunit hindi niya binibitawan ang ating kamay sa daan. Kaya, kung ngayon ay nararamdaman mo na ikaw ay nasa iyong limitasyon, alamin na ang tulong ng Diyos ay hindi nahuli. Darating ito sa tamang panahon. Hindi bago, hindi pagkatapos. At kapag ito ay dumating, ito ay magiging napakalakas na babalikan mo at sasabihin, ngayon naiintindihan ko na. Ito ay pangangalaga ng Diyos sa lahat ng panahon. Kaya, gusto kong anyayahan kayong manalangin kasama ko ngayon, nang may pananampalataya, may tapang, nang may bukas na puso. Kahit na ang mga luha ay pilitin na bumagsak, kahit na ang iyong boses ay nabigo manalangin. Magsalita sa Diyos tulad ng isang bata na nagtitiwala sa pagmamahal ng Ama. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang nararamdaman mo. Sabihin sa Kanya ang iyong sakit, ngunit ipahayag din ang iyong pagtitiwala. Dahil kapag nagdarasal tayo, kumikilos ang langit. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at ilagay ang lahat sa mga kamay ng Panginoon. Sabihin ng buong katapatan, Ama, alam ko na ikaw ay kasama ko. Kahit na hindi ko ito nararamdaman, kahit na ang lahat ay tila nahuhulog. Pinipili kong magtiwala sa iyo. Naniniwala ako na hinding-hindi mo ako pababayaan, na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, at ikaw ay gumagawa ngayon para sa akin, para sa aking pamilya, at para sa lahat ng inilagay ko sa iyo. Naway madama mo ang yakap ng banal na espiritu na bumabalot sa iyo sa sandaling ito. Naway magsimulang manghimasok sa iyong puso ang isang supernatural na kapayapaan. Naway magsimulang maalis ang lahat ng takot, lahat ng pagkabalisa, lahat ng kalungkutan. Kasama mo ang Diyos.
Naririnig ka niya. Mahal ka niya. Siya ang bahala sa bawat detalye ng buhay mo. Kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, inaanyayahan kita, mag-iwan ng Amen sa mga komento. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pananampalataya at pag-asa. At mag-subscribe dito sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe na higit na magpapalakas sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ngayong magkasama tayong nanalangin at muling pinagtibay ang makapangyarihang katotohanan ito na hinding-hindi ka pababayaan ng Diyos, nais kong panatilihin mo ang isang bagay na napaka-espesyal sa iyong puso. Ang mga plano ng Diyos para sa iyong buhay ay laging puno ng pagmamahal, pangangalaga at pag-asa. Hindi pa man nagbabago ang sitwasyon sa paligid mo, kahit hindi pa dumarating ang mga sagot na inaasahan mo, gumagawa na ang Diyos para sa iyo. Maaaring nagtataka ka, ngunit bakit pinahihintulutan ako ng Diyos na maranasan ang lahat ng ito? Bakit hindi na lang niya lutasin ang aking sitwasyon? At ito ay isang tao na iintindihan na tanong. Minsan, ang pinakagusto natin ay isang mabilis na solusyon, isang agarang sagot, isang nakikitang paraan sa ating problema. Ngunit nakikita ng Diyos ang higit pa dyan. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin sa katagalan. Alam niya ang mga landas na kailangan nating tahakin upang maging matanda, lumago sa pananampalataya, upang mahubog ayon sa katangian ni Kristo. Ilang tao ngayon ang lumilingon at nagpapasalamat sa Diyos kahit sa mga sandali ng sakit. Dahil mismong sa mga sandaling iyon natuto silang magdasal ng totoo, magtiwala ng nakapikit, umasa ng buo sa Panginoon. Siguro, sa ilang sandali, babalikan mo rin ang yugtong ito ng iyong buhay na may bagong pananaw. Isang pananaw ng pasasalamat. Dahil kahit walang pag-unawa, nanatili kang matatag. Nagtiwala ka. Hindi ka sumuko. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag hindi tayo sumuko? Pinarangalan ng Diyos. Ginagantimpalaan ng Diyos. Pinapalitan ng Diyos ang pagkabihag. Ginagawa ng Diyos ang hindi malamang mangyari. Ginagawang patotoo ng Diyos ang mga luha. Hindi pa tapos ang kwento mo. Ito ay isang kabanata lamang. At ang may akda ng iyong kwento ay tapat na magsulat ng isang matagumpay na pagtatapos. Ngayon, nais kong iwanan mo ang panalangin ito ng may magaan na puso, mapayapang isipan at panibagong pananampalataya. Naway maunawaan mo na gaano man kalaki ang pakikibaka, higit ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ano man ang sabihin ng mga pangyayari, ang huling salita ay nagmumula sa Panginoon. At sinabi niya, "Anak, anak, hindi kita pinabayaan kailanman. Nandito ako. Mahal kita. Inaalagaan ko ang lahat." Kaya, bumangon ka ngayong umaga nang may katiyakang mahal ka ng Diyos. Maglakad ng may kumpiyansa. Manalangin sa buong araw mo. Makipag-usap sa Panginoon tulad ng pakikipag-usap mo sa iyong matalik na kaibigan. Buksan ang iyong puso sa tuwing nararamdaman mo ang pangangailangan. Dahil ang Diyos ay laging handang makinig sa iyo. Hindi siya nagsasawa sa iyo. Hindi ka niya pinababayaan. Kung sa panahon ng panalangin ito naramdaman mo ang pagpindot ng Diyos sa iyong puso, kung ang isang luha ay nahulog o kung ang isang hindi inaasahang kapayapaan ay sumalakay sa iyong dibdib, alamin na ang banal na espiritu ang yumayakap sa iyo. Binabago niya ang iyong lakas ngayon. Sinasabi niya sa iyong puso, "Anak, anak, magpatuloy. Ako ay kasama mo." At para tapusin ang espesyal na sandaling ito, gusto kong humingi sa iyo ng isang bagay na napakasimple, ngunit napakahalaga. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, iwanan ang iyong Amen sa mga komento o ibahagi ang iyong kahilingan sa panalangin sa amin. Ako at ang buong komunidad ng pananampalataya ay mamamagitan para sa iyo. Siguraduhin i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito ng pag-asa at, syempre, mag-subscribe sa channel. Dito, araw-araw, mayroon tayong mga bagong panalangin, mga bagong mensahe ng pananampalataya at maraming sandali ng pakikipag-isa sa Diyos.
Naway pagpalain ang iyong araw, puno ng pag-asa at may katiyakan na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyong buhay ay tapat upang tapusin ito. Huwag kalimutan, hindi ka pababayaan ng Diyos.